Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about sa ang treatment is base talaga sa looks ng tao. So, 'di ba maraming mga factors din 'yan kung sa babae kasi babae ang picker, 'di ba? Hypergamous babae. So, lahat ng mga nasa relasyon ngayon ng mga lalaki is papasok lang sa hypergamy mating choice ng babae, which is alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So, yan looks kasi talaga downplay yan eh. Kasi nga ano, 'di ba? Karamihan naman ng mga tao sa lipunan is normie naman talaga. So parang hindi nila gaanong nalalaman yan. Alam nila yan, naoobserbahan nila yan, pero dahil nga sa mga beta conditioning na napapanood sa TV, mga ganyan, is kala nila normal yung ganon. Subconscious kasi yan eh, yan treatment eh. Judgmental tao, makasarili tao. Kahit nga si Robert Greene eh, dun sa 48 Laws of Power, nabanggit niya yun eh na everything is judged by its appearance. So, hindi lang din to tao, pati yung mga gamit, yung mga binibili mo. Kaya mo siya binili is dahil na-attract ka sa appearance. Kaya usually nga, 'di ba, yung mga marketing strategy, gumagamit sila ng mga pogi, magandang model para ma-attract yung mga mamimili. Pag sa fashion naman, ganun din. Yung mga model na bata, bihira ka lang makakita ng model na matanda eh, bata. Tapos syempre prime age yun eh. Both gender, lalaki at babae, 18 to 25 prime age yan. So, walang wrinkles yan. Hindi mo na kailangan i-retouch sa Photoshop, di ba? Konting tweak-tweak na lang. Kailangan ba mag-model ka ng matanda? Meron mga ganyan, yung mga men age like fine wine. Pero usually, ginagamit na lang yan sa pabango. Pero yung mga model, tsaka yung mga mamahaling damit, parang binabagay nila. Kunwari, luxury item na mukhang antique or classic. Siyempre, matandang pogi yung gagamitin nila para magmukhang antique at classic. Pero usually talaga, pag fashion is mga 20s ginagamit nilang mga model. Lalaki at babae. Kasi nga, yun talaga ang prime age. Huwag kayo maniwala sa kabullshit na men age like fine wine. Di sana lahat ng model matatanda na. Mga 40, 50. Mapapaniwala dyan. Wala nga ako nakikita. Sa pabango ko lang nakikita yung matanda, si Gandhi. Pero hindi pa siya to, ano eh, 40 lang siya, early 40s. Hindi pa siya yung ano. Pero medyo ngayon nga, onti na lang din yung mga project niya eh. Kasi nga, inaangkop lang talaga yung age nung lalaki na yon sa pabango na mga talagang naangkop sa kanya. Kunwari, classic nga yung mga ganun. So, 'di ba? Yun talaga yung ano eh. Everything is judged by its appearance talaga. Kahit si Robert Greene, sinabi na yan yung ano. Pagpili mo ng damit, pagpili mo ng cellphone, pagpili mo ng sapatos, pagpili mo ng makakapartner sa buhay. So, lahat talaga judged by its appearance na ano. So, yan yung manipulation tactics talaga na ano, nag-a-attract sa both gender, lalaki at babae. Di ba babae namimili? Sila yung hypergamous, sila yung namimili. Tapos mating strategies nila is dun lang sa dalawa, alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So, lahat ng nasa relasyon is mostly beta yan. Kaya ako naman nasabi na beta is dahil majority is normie. So, yung mga nasa relasyon is 50% lang or 45% around that. Sa lalaki to Yung mga lalaki na nasa relasyon is nasa 48 to 50%. Actually, generous pa ako sa 50. Pero sa study nga, di ba, all throughout history is 48 lang yung nakareproduce. Study yun in total yun. Buong bansa yun. 48% lang. So, maliit talaga yung lalaki na suitable talaga, yung pinipili ng mga babae. Patunay lang yan is hindi lahat ng mga lalaki is nagkakaroon ng multiple na
partner or girlfriend kasi nga binabase ang pag namili talaga ang babae is base sa na-provide mo. So, ang pinipili lang talaga nila is top G sa both hypergamy spectrum. Top G ka dun sa beta side na pagiging provider, provide ng pera, lifestyle, tsaka ano, tapos yung isang side naman is napaka-konti, which is yun yung special na top G, yung genetic sa looks. Diyan nila binibreak yung rules na ikipag one night stand. Minsan pa nga no string attached eh. Biruin mo, aswerte mo nun pagka dun ka sa side na yun. Pagka biruin mo, kada meet up mo, unang date pa lang, binibigay na agad yun. So, talaga hindi ka magsesettle. Actually, lamang pa nga yung babae dun. Kasi, kung na-knock up mo yung babae na yun, siya pa yung proud kasi nagpalahi siya sa may itsura. Ibig sabihin sa pogi. Dahil siya nagkaka-desire doon, napansin ko yun eh. Yung mga anak ng pogi is, karamihan may itsura rin naman talaga. Kasi, ewan ko kung nagmana yun dahil na attracted yung babae dun sa pogi. Nakwento ko na rin yun eh, dun sa Mega Mall. Kadate ko yung girlfriend ko nun, tapos meron ako nakita na sub 5 na babae maliit. Tapos yung mga anak niya, okay yung jawline. Ang gaganda, lalaki at babae. Yung lalaki singkit na maputi. So tingin ko, iba-iba tatay nun. Tapos yung babae naman, chiseled talaga yung jawline nung babae. Pero malaki mata. So, sabi ko, ano to? Hindi kaya iba-iba yung tatay nito. So, napaisip ako. No? Observant kasi ako sa paligid eh. So, single mother yon base sa kilos niya. Hindi ko ginajudge ah. Base sa kilos niya talaga. Kasi nga, pinapaniwalaan ko yung kilos eh. Hindi ako ganong nagtitingin. Titingnan ko yung appearance. Siyempre, may judgment ka dyan, di ba? Ginajudge mo na subconsciously. Kahit naman yung mga magkakaibigan, di ba? Sinabi na nga ni Rehab yan eh. Rehab room. Na kunwari lang kayo magkakaibigan. Pero sa totoo, may inggitan yan sa loob-loob pero nagko-compromise na lang yung mga lalaki para lang ma-maintain yung friendship na yon, yung pagkakaibigan kasi may common interest kayo. Doon kayo nagkakasundo sa common interest. Maliban doon is parang wala na. Usually competition na. Kaya nga pansin ko na rin yan eh kahit sa trabaho, sari-sarili na rin yung mga lalaki. Usually talaga pag lalaki ka, solo ka lang din talaga eh. Kaya yun yung parang advice ko sa inyo, ba-blackpill ko na kayo, is mas maganda mag-solo ka na lang din talaga. Kasi, yun talaga yung nature talaga ng lalaki na parang ano eh, competitive. Siyempre, pag may mga kaibigan ka pa, sasama mo yan sa ano, parang malaki yung nakasalalay sa'yo. Kunwari, top G sila, koy sila, Frank. Siyempre, yung kita nila parang share-share din yan sa iba. Hindi ko lang alam yung anuhan nila, pero siyempre parang malaki yung mawawala sa'yo. Kaya mas maganda solo ka na lang tapos gamitin mo na. Ako kasi wala akong kaibigan na lalaki. Kaibigan ko lang sila dahil sa common interest. Tsaka dun sa trabaho. Formality lang talaga, plastikan. Pero maliban dun is wala na talaga. Ang totoong kaibigan ko is parang yung mga nagiging girlfriend ko kasi lahat ng gusto ko masusunod. Pero give and take din naman. So, kuwari, actually, lahat din naman ang gusto ko magfe-favor din naman sa kanila eh. Parang sila din yung parang mag-e-enjoy. Kuwari, kumain ako sa ganyan, tapos natikman nila. Masarap pala. O di nag-enjoy sila. Kasi mga babae, wala naman talagang gusto yan eh. Nag-a-adapt lang yan eh. Kasi nga, yun yung mating strategy ng babae, di ba? Maging chameleon, solipsistic, kung ano yung magbibigay sa kanila ng feelings, which is base sa standards nila. Kaya nga mahirap mapasagot yung mga babae, di ba? Hindi mapasagot, mahirap pa-attract yung babae. Kasi unang standard pa lang talaga is looks talaga. Kailangan mapasa mo yan. After nun is, tsaka napapasok yung mga kung ano nung kabullshitan na yan. Pero syempre, nakasalalay pa rin yan dun sa fertility period nila, which is yung
10 years fertility period, 18 hanggang 28. Yan yung parang ideally na dapat na mabuntis sila. Kasi 'di ba 28, alanganin mo makipagrelasyon ka sa 28 na babae, 28 years old. Kikilalanin mo yan. Kung balak mo magpamilya, alanganin mong tirahin mo agad yan. Pera na lang kung mababa talaga SMV mo, sexual market value mo. Yun yung sinasabi ko, yung below ka sa looks. Tapos nag-beta box ka. May chance na buntisin mo talaga yung maganda yung maganda, yung above sa'yo ng 2 or kahit 3 pa eh. Ang patunay lang din nito na treatment is base sa looks is marami akong sample niyan is yung mayor sa amin dun sa Mindanao. Dun sa may kapitbahay ko lang yun eh, yung mayor na yun sa may gilid namin. Hindi ko napapangalanan. Nagkaroon siya ng girlfriend. Bata pa naman din. Tapos anak ng pulis yun. Maganda, chinita, may height. Si Mayor, normie lang, may bigote. Tapos nakapustiso. So, kumpletong ngipin niya kasi may pustiso naman siya. Pero, yun nga, katagalan, pinalaki lang yung anak, hiniwalayan din. Tapos parang sumama na sa iba yung babae. So, hindi guarantee talaga na kahit mayor ka, is sa dami ng pera mo is hindi magma-monkey branch yung babae. Kasi yung looks talaga yung ng babae talaga pinaka-priority niya hanggat maaari. Meron pa rin mga nagsettle na sa mga normie. Kasi 'di ba sinushoot nyo ako, 'di ba yung mga basher dito sinushoot niya. Sincere naman sila, nakikipagrelasyon. Oo, sincere. Dahil syempre may age factor na rin yan. Tsaka priority na katayuan sa buhay. Tsaka yung mga tao na nakikita niya. Ibig sabihin, ikaw na talaga yung top G na nakilala niya. Ikaw yung best choice niya sa lahat. Inassess niya yan sa utak niya. Looks, pasyado sa threshold ko to. Yung hanap buhay, yung pagiging silbidor. Ganyan, ina-assess ng babae yan. So, meron talaga mga normie, tsaka sinample ko na rin yan yung mga just beefers. Kasi nga yung mga standard ng babae is mababa pa. Pero kahit mababa yung standard ng babae ng 18 to 25, kasi hindi pa naman gaano papasok dyan yung mga yung mga pagiging provider. Although pang long term yung hinahanap nila, at as much as possible, ganun mag-isip yung babae kasi ayaw din nila magparami ng body count, 'di ba? Sa Pilipinas ganyan yan, ayaw magparami ng body count. Pero dahil ngayon SOCMED na is hindi nila alam yung sino yung seryoso dahil sa dami ng option. So halos lahat na napipili nila, which is naglilin toward sila dun sa pogi, ang nangyayari dahil maraming option yung pogi is parang nagagamit sila. Alam din naman nila yun. Alam nila yun. Huwag kayo maniwala na hindi alam ng babae yun. Kasi nga, ikaw ang picker eh. Alam mo yan. Alam ng babae yan na marami kayo. Willing lang siya. Kasi wala pa siyang sense ng security. Parang ini-enjoy niya pa yung pagkabata niya. Yan na yung mga brainwashing ng lipunan, yung feminism, di ba sinasabi? Na ipalate mo na yung pag-aasawa, pagsisettle at pag-aanak. Kasi nga maraming beta simp. Hindi nila sinabi yun eh. Dapat sinabi nila yun. Maraming beta simp na willing mag-provide pagkakupas ka na. Which is totoo talaga. Biruin mo naman. 80% ng lalaki is deemed undesirable, unattractive. 80% to ang taas nun. So kahit tapyasan mo ng 20 dyan, kuwari, tayo mga normie or below average, ayaw natin ng maging beta box, which is, lahat kasi disrespectful yan eh. Parang nakakababa ng pagka-lalaki yan eh. Yung signs of disrespect din yan eh. Parang ganyan eh. Parang sa'yo lang lahat. Parang ganun yung nangyayari. Okay kung may exchange ng value. Willing akong maging beta box kung marami akong pera. Tsaka meron akong properties. Ang kapalit nun is yung SEX everyday tsaka
yung pagsisilbihan niya ako. Kasi ako na nagtatrabaho eh. So pagka ako nagtatrabaho, dapat ikaw na magluto dyan, ikaw na maglinis ng ano. Hindi naman katulong yung tawag dun eh. Exchange lang ng value yun. Yun yung ano. Yung beta provider kasi ngayon is, ikaw na nga yung nagsiservisyo, ikaw na nga yung nagpo-provide, ikaw pa yung nagsiservice, naghuhugas, nagluluto, nagsasampay. Yun yung pangit eh, yun yung pangit. 'Di ba sinabi na nga sa mga manosphere yan, sa mga red pill na gusto ng mga bagong generation na babae is traditional. Ibig sabihin, magpro-provide yung lalaki, pero gagawin nila yung gusto nila na hindi sila magsasubmit. Yun yung gusto nila eh. Yun yung parang bagong ano ngayon eh. Gusto nila traditional yung treatment. Magpo-provide lalaki, pero hindi sila magsasubmit. Actually, poly pa nga ginagawa nila. Nag-entertain ng iba eh. So, ganun kasi ngayon dahil marami sa mga option babae. Dahil maraming willing talaga, maraming simp. So, kaya tong black pill na to is mamumulat talaga yung mata nyo is about talaga sa treatment ng tao. Para alam mo kung saan mo ilalagay yung sarili mo na ano. So, alam na mga fuckboy yan. Kaya nga nila iniiwan yung mga babae. Actually, sa mga 8 na nakarelasyon ko is, ako yung nang iwan doon. Dalawa lang yung ako iniwan. Kasi nag-monkey branch. Yun lang yun. The rest is ako nang iwan talaga. Kasi nga, parang ako na nga yung lamang sa looks, tapos ako pa yung gusto nyo magbaw, parang ganyan. Tapos merong iba na disrespectful. Meron ding iba na parang, kasi sa una lang naman yan, magsasubmit sila sa una kasi gustong gusto ka nga nila, ipiplease ka nila. Tapos syempre, ah, lalaki ulo nila kasi nga, nakadagit sila ng pogi. Hindi ko na sinasabing pogi ako, pero parang ganun na nga. Pero yun, lumalaki kasi yung ulo ng babae pag nakadagit ng pogi na ano. Tapos parang gagayahin nila ng parang feeling nila 10 sila, ganyan. So nag-iiba ugali nila kasi hypergamous nga talaga babae. Hindi nila kayang ilagay yung posisyon nila sa ibang sa kalagayan ng lalaki. Solipsistic din sila. Yung mundo nila, mundo lang talaga nila yan. Na ano, oo, sa una magsasubmit yan sa mga pogi. Kasi nga, above ka sa looks. Pero yung mga binibreak ng mga pogi, mga pinapump and dump, may rason yun eh. Pabiktim lang naman yung mga babae. Sasabihin nila na pinump and dump sila. May rason yun. Bakit kayo pinump and dump? Kung seryoso, unang-unang rason nun is below kayo sa looks. Sure, gagamitin lang talaga kayo. Dahil yung mga babae kasi below sila sa looks, hindi na-attract yung lalaki. Dahil horny lang yung lalaki for the sake of sex, titirahin niya yun. Pero syempre, sasabihin din ng lalaki yun na yun talaga yung pakay. Which is willing yung babae. Kasi alam niya yun eh, dahil pogi. Kasi pag na-knock up siya noon, kuwari, below yung babae, na-knock up siya ng pogi, siya pa nga lamang nun yung babae pa eh. Dahil yung seed ng pogi, nagpalahi siya eh. Kaya yung babae, walang victim na babae na pera na lang sa RAPE. Kasi yun is mating strategy ng lalaki yun para makapag-reproduce. Dinaan niya sa dahas. Androcentric yun, hindi yun gynocentric. Ang androcentric is dalawa lang. Nag-submit sa'yo yung babae dahil nagustuhan niya yung itsura mo. Which is yun, yung alpha seed, alpha fox. Binibreak niya yung rules para dun sa pogi. The rest is yung ginamit mo dahas. Yun lang yung androcentric eh. The rest is gynocentric na betafication na ng lipunan. So yun nga, lahat nga ng mga talaga is treatment talaga is base talaga sa itsura. Kahit sa mga magbabarkada, magtitinginan mo yung mga muka, tapos sabay may judgment ka na sa utak.
Pero dahil may common interest kayo, nagpipigil lang kayo sa mga pangiinsulto. So usually ganyan yan eh, na ano. Tapos sa babae rin, ano ba sa babae? 'Di ba sa babae, yung mga nanliligaw sa kanila, ayaw na nila. Titingnan nila yung mga itsura. Pagka hindi nila trip, hindi nila re-replyan yan. Pero pagka trip nila, i-entertain nila. Minsan pa nga sila mag-unang magbe-message eh, pagka gustong gusto talaga nila yung lalaki. Kasi binibreak nila yung rules. Pero ganun pa nga rin, ikaw na lang magpa-follow up. Ikaw yung makikipag-chat. Ganyan. Actually, magiging smooth lahat eh. Kasi yung babae magiging interested sa'yo. Parang may yung level of interest niya. Kaya dito sa Blackpill is, i-assess mo yung level of interest ng babae sa'yo. Oo, sure, dahil normie naman lahat is, kayo talaga unang magme-message or papatulan niyo yung mga nag-o-orbit sa inyo. Kasi mugging lang din naman yan eh. Dahil nga karamihan nga normie, di ba? 80% sa lipunan, normie naman talaga. Oo. Ang magagawa mo dyan is, kung ikaw nakikita mo sa lugar nyo, medyo namamag mo yung mga ibang lalaki doon. So, ibig sabihin, doon gagana yung game mo. Pwede mong i-approach na mo kahit nga 10 babae dyan sa perimeter mo, i-approach mo, okay lang. Kasi, kung na-assess mo wag yung delusional alam mo naman blackpill tayo dito eh. Alam naman natin yung mga facial width na yan, facial harmony, yung mga hunter eyes, jaw, projection. Alam naman natin yan eh. Dahil blackpill tayo eh. Pero yun nga, pag nasa perimeter ka, yan, a-assess mo naman yan kung ikaw nangingibabaw sa looks eh. Doon tatalab yung approach na yan. Oh, yun lang naman strategy. Kasi nga, normie ka pa rin, pero namag mo yung mga iba. Sure, mag-approach ka pa rin. Kasi normie din yung babae na mga makakasama mo dyan eh, or below eh. Oh, binibreak lang naman nila yung rules sa pogi, high tier normie, tsaka chad eh. Doon lang naman nila binibreak yung rules eh. Sa mga ano naman, sa mga normie, sure mag-o-orbit yung babae, pero wag mo sila i-expect na sila talaga yung mag-a-approach na ano. Ikaw pa rin talaga. Sa Chad lang nila ginagawa yun. Tsaka sa high tier normie, yung sila talaga yung mag-uuna. Pero kung normie ka, mag-orbit lang sila. Tsaka yung mga choosing signals. Minsan nga mixed signals, thirst trap lang eh. Pero titesting mo pa rin yun. Tapos ikaw mag-a-assess ng level of interest. Tapos pagka na, na nakikitaan mo na parang hindi talaga interesado, cut mo na, move on. Kaya nga yung sinasabi ng mga ibang mga babae, lahat daw ng mga lalaki is gusto lang sex lang. Kasi malamang yung mga babae na yun is unang meet up pa lang niyayaya niya sila. Which is, yun talaga dapat strategy ng lalaki. Kasi ang strategy talaga is sex muna bago relasyon, di ba? Kasi sila naman magle-label yan. Huwag kayo maniniwala dun sa lalaki yung nag-aano ng label na sure kung marami kang babae. Pwede mong gawing FWB yung isa, pwede mong gawing parang isang hit lang yung isa, tapos meron kang main. Pero kung wari, hindi naman din kasi makikipag-hit yung babae kapag hindi ka talaga genuine na talagang attractive talaga eh. Na totoong attractive eh. Kasi malalaman din naman ng babae yan. Kasi nga, di ba hypergamous sila. So alam talaga nila yung standard ng beauty. Meron na talaga silang ideal na preference sa utak nila. Kaya nga yung mga tapos hive mind pa yan yung mga babae. Kaya nga yung mga high tier normie or kahit normie nagkakaroon din yan ng multiple kasi nga hive mind yung
parang napapaisip sila, anong nagustuhan nito? Ba't naging jowa to nung lalaki na yun? Siguro may pera to, may properties, or beta backside yun pag normie. Ah, ito pogi ito. Malamang meron tong Kasi ako yung picture ko nakita ng mga kaibigan ng friend ng girlfriend ko. Sinabi babaero daw ako, ginadge ako sa mukha ko, babaero daw yung mukha ko. Kasi alam nila yun pagka nangingibabaw talaga yung itsura mo, is malaki talaga chance mo na maging babaero na So yun yung strategy lang talaga is yung pag normie ka, papatulan mo yung perimeter, i-assess mo yung mga nasa paligid mo, yung mga lalaki kung namamag mo sila. Kaya mas maganda magsolo ka dito. Yung may mga itsura dito tahimik dito sa flat ko. Tatlo kaming hindi nakikipagkaibigan, solo-solo lang, tsaka casual lang. Kasi nga, the rest is below. Mamab ka niyan. Mamab ka ng mga below. Pero ganun pa nga rin, kagaya ni Ayana Koji, kailangan mo maging flexible din. Pag nakikita ko yung mga below sa akin is, nag-aano lang din ako, yung parang formal lang. Kuwari binati ako is magbabati na lang din ako pabalik. Pero aside doon is wala na. Di na ako nakikipag-close kasi aalamin ka niyan, i-interrogate ka pa. Kung anong kabuhayan mo, anong mo. Tapos mamaya sisiraan ka pa. Kasi nga, yung mga lalaki competitive yan di ba? Mga kaya wala akong tiwala gaano sa lalaki rin talaga na Hindi ako nakikipagkaibigan ng mga lalaki. Dati nakikipagkaibigan ako dahil sa biking, tsaka inuman, tsaka Dota. Nagdo-Dota ako dati. Pero ganun din. Kaano ko nga sila, pero pag babae na, ayun na naman. Yan na yung problema. Kakak-block ka. Actually, yung na-experience ko dati, yung kala ko, binigay sa akin yung isang babae. Ngayon ko lang na-realize is, wala naman talagang binigay. Is, gusto lang talaga ako ng babae. Kasi, sa brief falls law hindi makikipagrelasyon or makikipag-sex babae kung hindi kanya gusto. So, yung dalawang tigang doon sa kwarto is, hindi sila gusto. Ibig sabihin, yung 27 na babae, 27 na anyos na babae is nag-downgrade sa age. Pinatulan niya ako 21, yun yung naka-divergent sa akin. Tapos kung wari na lang bigay ng Actually, ako naman din talaga nag-pull nun. Bakit sumama yun? Yung isang 28, siya yung nag-pull nung maliit. Nung 18 years old. 28 siya, di ba? So, target niya yung bata. Ako naman, 21 ako. Wala akong pakialam. Basta ang target ko lang talaga is EX. So, may kasama siyang 27 na anyos. Tapos, syempre 27 yun. Mas mataas hypergamy nun. Tatlo kami nun. Apat. Yung isa maliit, may tsura rin naman. Tapos yung isa, bilog yung muka, hamburger. So, yung 27 anyos, na-realize ko lang to ngayon. Ngayon ko lang na-analyze to Biruin mo. Yung 27 na yun, di ba sabi ko nga habang tumatanda babae, mas nagiging hypergamous, tumataas standard. Dinowngrade niya. Biruin mo, pumatol siya sa 21. Tapos di niya pa nga alam na virgin ako kasi nga, matagal talaga ako. Matagal talaga ako labasan. So, hindi niya alam. Sinabi ko na lang yung nakatapos na ako. Sabi, hindi raw halata. Paano? Nakainom din naman ako nun. Pero yun nga yung So, ngayon ko lang talaga na-realize yun. Ibig sabihin yung dalawa hindi pinili. Tapos yung 18 pa nga, sa akin pa lumapit after nila mag-EX nung isa nung 28 Na pinsan ng kaibigan ko. Yung may kotse. So, parang ganun nga na talagang yung looks talaga nangingibabaw, di ba? Ang daming patunay yung mayor.
Yung mayor na Brinik, 'di ba? Pinagpalit. Hindi hindi assurance yung dami ng pera niya. At least, ang okay lang doon, naka-reproduce siya. Which is yun yung strategy talaga pag nagbe-beta box ka. Magbe-beta box ka na lang din talaga. Ang ano ka na lang, doon ka na lang sa ano. Eh ako kasi ayoko mag-isilbidor eh. Hate na hate ko yan. Hate na hate ko nga yung inuutusan eh. Ayoko nga yung mga ganyan, yung para mag-isilbidor ka. Tsaka alam ko naman na papalag genetic ko kahit pumatol ako ng 4 dyan. Napapalag naman talaga genetic ko. Kaya nga yung mga babaeng sub 5, di ba? Namimili talaga ng mga pogi talaga eh. Mas lamang pa sa akin. Kasi yun nga eh, talaga yung importance eh. Yung looks talaga eh. Tsaka yun, ngayon ko lang din na ano eh, yung value pa rin talaga ng tao is base sa itsura talaga. Kasi yung nag-comment, di ba, sabi, mawala yung ano, wala nang silbi. Babae nagsabi nun. Mawala yung kayamanan nung normie or sub 5. Wala na siya silbi. Yung pogi. Yung pogi, kahit mahirap yan. 18 to 25, maraming makakantot yan eh. Totoo naman talaga 18 to 25. Priority ng babae yan. Siyempre, reproduction. Ayun pa pala, i-share ko yung ano, hormonal birth control. 'Di ba ang strategy kasi niyan, yung mga nagpipills to kasi pag yung babae hindi nagpipills, lean towards talaga sila sa ano, attractive na lalaki, yung mga alpha. Kasi gusto nila mabuntis doon. Eh pagka nag-hormonal birth control yung babae is, ang mangyayari is, tinitrick yung katawan niya na kung wari buntis na siya. Kasi pinapataas yung hormone na, may specific hormone na parang tinitrick yung body na buntis na siya. Eh, pag nandun siya sa phase na ganun, di ba may ovulatory period? Bago mag-ovulate yung babae, bago, di ba 14 days yan, tapos 14 days yung sa second phase. Yung before 14 days, yun yung maghahanap siya ng good looking, tsaka beta provider. Hindi, good looking yung mga alpha. Yung mga matatangkad, tapos okay yung frame, tapos yung jawline, hunter eyes. So, yung mga pogi talaga, yun yung hinahanap niya para ma-fertilize siya, mabuntis siya noon. After noon, nung 14 is, di ba magi-stay yung egg doon sa parang sa cervix, uterus. Pag hindi na fertilize yun is ang mangyayari is sa second phase na, doon na siya maglilin towards dun sa mga beta. Eh kasi sa hormonal birth control is, ang parang inaano ng phase niya is lagi siyang nasa beta phase. So yun yung paliwanag ng mga red pillar na ano, lagi siyang nasa beta phase. Kasi nga, titrick yung katawan na buntis na siya. So pagka buntis na siya is, wala na siyang pakialam dun sa pogi. Kasi nga, hindi naman siya mabubuntis. Which is makes sense naman. So parang nagets ko na yung hormone na birth control is para siya sa beta. Para i-string niya yung beta provider. Ibig sabihin, nasa loob siya ng relasyon ng beta provider. Kasi yun yung pang long term eh. Medyo strategic yung gumawa ng birth control Medyo matalino yun Kasi pabor yun sa hypergamy ng babae. Kasi biruin mo, nagbe-birth control yung babae. So, habang nasa beta siya, hindi siya mabubuntis. Kasi nga, nasa relasyon siya, which is yun. 45% ng mga babae, ng mga nasa beta. Pero hindi ko nila lahat to Yung mga nagbe-birth control lang na sinasabi ko. Babae. Which is yung choice nila dahil ayaw nila mabuntis. Dahil marami silang rason na gusto nila matapos yung mga ganyan, yung mga gusto nilang gawin. Wala pa sila sa wastong edad, yung mga ganyan, which is kabulshitan lang naman. Ginagawa lang nila yon is naghahanap pa sila ng ibang mas best option or mas good looking. So parang yun yung ginagawa ng mga babae na pag babae yung nagpipilit na mag-birth control, hindi yung lalaki yung nag-decide.
Ibig sabihin, option ka lang niya, ini-string ka niya, parang mine-maintain ka pala niya, yun yung word, mine-maintain ka niya, hanggang sa makahanap siya ng monkey branch. Kung wala yung, wala yung mga birth control, ang mangyayari niyan is, yun, maliligaw yung lalaki na beta na matagal or nasa relasyon na sila, which is nangyayari yun pero hindi pa binibigay yung SEX. Aabot yan ng 3 months, 6 months or years. Tapos magugulat ka na lang, iniwan ka. Kuwari 3 months ka na. Nangyari sa akin kasi yun eh, na 3 months iniwan ka na dahil meron na nakitang iba, nag-monkey branch. Pero hindi siya makikipag-sex muna dun sa beta. Kasi nga, sinusure niya yung kung talagang yung niya, yung next na option niya talaga. Yun yung sisigurado niya. So, yun nga. Mabalik tayo dun sa treatment na medyo brutal din talaga no? Kasi kung iisipin mo, 48% lang talaga yung mga lalaki naka-reproduce all throughout history. Tapos sa babae, 98. So, double, di ba? So, kung iisipin mo, yung top G lang talaga sa beta side. Which is 50% din yung mga top G sa beta side. Ibig sabihin yung mga willing talaga mag-provide. Pero hindi ko sinasabi na lahat sila simpa. Meron equal exchange din doon. Pero mas lamang pa rin yung lalaki. Kasi, biruin mo, may bahay ka. Hindi ka ba lamang nun? Lamang na yun sa babae. Kasi hindi na kayo uupa eh. Kuwari may bahay ka. Uy, dun pa lang lamang na yung hypergamy niya eh. Kahit masabihin mong bam ka, pero may bahay ka, sarili to ha. Lamang pa rin yung babae dun. So, wala talagang maling pinili yung babae. Nature talaga nila yan na hypergamous sila. Pipiliin lang talaga nila if top G dun sa both side. Kaya naman maraming nag-shoot sa akin dito ng mga basheries. Marami kasi silang sinasample na anong tawag dito na mga nasa relasyon na normie naman yung itsura. Oo, alam ko naman yun. Hindi naman ako bobo. Alam ko naman na mostly naman ang nasa relasyon is beta normie. Pero yung treatment ang sinasabi natin dito yung treatment kasi nakikita ko talaga provider talaga yung mga katrabaho ko, atid sundo, entertainer pa ng mga anak. Minsan mga pumapatol pa sa single mother. Dami ko na sinampol dito eh. Mga bulag-bulagan yung mga lalaki dito, delusion. Kasi mostly naman dito, yung mga delusion na mga nagko-comment, wala naman talaga experience yan eh. Na kaya nila sinasabi yan eh, mga incel. Yan yung totoong incel. Alam mo yung mga nasa red pill. Pansinin mo yung mga nasa red pill na parang tinothrow nila sa bus yung isang lalaki dahil hindi lang sumang-ayon sa kanila sa isang na manage like fine wine. Yun lang naman talaga inaanuhan ko dun eh. Tsaka yung alpha fox beta box eh. Tsaka yung treatment base sa looks. O the rest, okay naman yung red pill eh. Pero yun nga lang yung inano ko tapos shoot na nila yung yung messenger. Biruin mo may group ako red pill dati tapos sabay parang nandun ka na sa group na yon, parang ikaw pa yung binabash dahil may channel ka na black pill. Na sinishare mo lang naman yung mga experience mo tsaka mga analysis mo at data. Which is totoo naman, analysis to at data. Nakikita mo to sa pang-araw-araw. Nakikita mo to sa trabaho. Tsaka yung treatment, kahit nga yung treatment ng parents mo, black pill din yan eh. Base rin yan sa looks, boy. Yung treatment ng parents, isa rin yan yung unang magba-black pill sa'yo. Kaya yung mga iba dito kasi, actually marami sa mga red pillar na member is sila talaga yung totoong men send their own way, tsaka mga incel talaga. Dito nga sa black pill, mga nagpapatunay dito, may mga experience eh. Which is napapatunayan ko talaga. Hindi naman ako mag-share ng ganito ng mga information kung hindi to nangyayari sa lipunan eh. Nangyayari naman talaga yan. Naobserbahan ko yan sa mga katrabaho ko. Alam mo naman talaga kung bakit sila napili eh. Kasi hanggat maaari, gusto ng babae long-term security at saka best genetic. Pero
Walang overall package talaga. Gaano ba ka-common yung pogi at saka heteronormy? Gaano ba ka-common yan? Doon pa nga lang magkakaalaman na eh. Kaya nga nila binibreak yung rules para sa pogi dahil ang onti lang nila. Ang onti lang nila. Hindi sila ganun karami. Kaya nila binibreak yung rules. Ang magpapatunay nito data eh. 48% nag-reproduce. Malamang 30 doon or 35 mga beta provider, yung top G doon. Tapos 5% lang yung yung alpha na talagang pogi. Or sabihin na nating 2020. 20 yung beta, 20 yung nagbuntis na marami, which is nag-result ng mga single mother ngayon. Oh, yun lang naman yun eh. Minsan kasi buksan nila dapat yung mga utak nila na hindi, yung treatment, tsaka yung analysis at data. Data, maglabas kasi kayo ng data tsaka yung analysis na sinasabi ng mga ibang red pillar na delusional. Ni sila nga, wala nga sila sa relasyon eh. Eh ako nga, biruin mo ako yung nagpapatunay eh. Dahil ako nasa relasyon, ako pa nga nakikipag-break eh. Eh yung iba karamihan doon sa mga isa lang naging girlfriend, dalawa. Yung iba pa nga virgin pa eh. Hindi sa binabash ko sila, pero wala kasi silang analysis. Hindi nila na-analyze yung mga sitwasyon tsaka yung Obvious naman, na normie talaga yung mga nasa relasyon dahil sila yung marami. Sila yung marami. Di ba nga 48 nga lang yung naka-reproduce? Oh. Pero ang sinasabi kasi natin dito is yung binibreak yung rules, yung treatment din. Ano ba treatment sa normie? Oh, formal. So, sabi kasi nila, wala nang respect. Ano ka? May respect pa rin yun kasi may na-provide ka na na benefit ng babae. Hindi naman makikipagrelasyon yung babae kung hindi mo na-check yung niya yung mga conditions niya. Which is unang-una looks yan. Sure, pwede siya mag-downgrade sa looks kung mayroon na siyang ipipa ni face or post-wall na siya. Yun yung marami kasing factor din yan. Pero, ang pinakaano talaga is looks threshold. Looks threshold, sinasabi natin dito. Ito pa nga lang din another na patunay. Di ba? Tayo mga lalaki, judgment ng mga lalaki kay Boy Tapang is pangit. Pangit. Yun din yung pagkakala ko eh. Yung unang kita ko si Boy Tapang, parang normie naman to. Ba't kaya ma-chicks to? Tapos tinignan ko yung mga ibang influencer, mga, anong tawag dito, yung mga kaibigan niya. Yun yung pinost ko sa last video. Di ba namag niya yun? Matatangkad pa sa kanya yun. Pero, matatangkad pa sa kanya yun. Oh, namag niya yun. Maging lang yan, brother. Kung kahit normie ka, kung namag mo yung iba base sa itsura, ikaw pa rin mangingibabaw. Common sense lang yan. Black pill talaga is reality. Hindi magsisinungaling yan. Lahat talaga ginajudge base sa itsura. Yung ba't ka ba pumasok sa restaurant? Sure, may factor yung kinakainan mo. Pero syempre, di ba, nakwento ko na yan sa inyo. Lahat ng mga restaurant is yellow and red kasi yun yung parang nagtitrick sa utak na gutom ka na kahit na hindi ka pa gutom. So, yan, manipulation din yan, appearance, base sa color. So, bakit ka namimili ng mga gamit dyan? Sure, may factor yung function, pero yung appearance pa rin talaga. Malalaman mo nga minsan yung appearance kung sa appearance kung quality gawa yung gamit produkto Base sa syempre alam mo naman ay sa cellphone, kuwari aluminum yung gilid ng frame ng cellphone. Syempre alam mo yung appearance ng aluminum na nagawa, magsha-shine yan sa gilid. Stupid yung mga ibang tao dito na hindi ayaw nila lawakan yung utak nila unang kita naman talaga sa tao. Kuwari tayo, hindi ko kayo nakikita dito. Unang mag-meet up tayo, 'di ba? Syempre, magtitinginan tayo sa mukha. Hindi ba unang judgment 'yon sa mukha? Ha?
Kailangan namang una mong titingnan, dede, ano ka bakla? Tingin ka sa dibdib, ha? Ano ka bakla? So, syempre ganun talaga. Titingnan mo yung height. Di ba pag lalaki ganyan, titingnan mo yung height. Yung mukha talaga una eh. Tapos tsaka na lang yung height. Kasi yung iba naman, ay tumatangkad na to, mukhang bonjing, kaya ko to. Merong ganun merong ganung lalaki. Lalo na kung inassess niya sa sarili niya, nagji-gym siya. So, paano? Yun lang. Kwentuhan lang to about sa treatment sa appearance.